Kinukulong po siya sa Yung amo niya ay hinihipuan din siya. Isa na namang OFW ang inuwing mula ng buhay dito sa ating bansa galing sa gitnang silangan. Mainit na laman ngayon ng balita at social media ang naging kapalaran ng isa nating kababayan sa Kuwait. Pangungulila, galit, puot at labis na kalungkutan ang buwan namanong isinalubong ng taong 2025 sa pamilya Alvarado nang matanggap nila ang balita sa pagpanaw nito noong January 3, 2025. Naniniwala ang pamilya na nagkaroon ng foul play sa pagkamatay ng ilaw ng kanilang tahanan. Samahan niyo po akong talakayin ang mga pangyayari sa naging masakit na kamatayan ng kababayan natin na si Jenny Sanchez Alvarado. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Pagpasok ng buwan ng November hanggang February ay dumaranas ang Kuwait ng malamig na klima dahil sa pagbaba ng temperature. Tinatayang buwan ng Enero ang pinakamalamig na panahon sa Kuwait dahil sa bumababa ang temperatura ng nasabing bansa ng hanggang 46 degrees Fahrenheit. Bagamat malamig ang panahon ay sa ganitong buwan naman nagkakaroon ng pagkakataon ang mga mamamayan ng Kuwait para mamasyal at magbakasyon. Kalimitan ng mga pamilya doon ay pumupunta sa disyerto at mga farm para mag-enjoy sa mga outdoor activities. Hindi kasi nila ito nagagawa tuwing summer dahil sa labis na init at sunstorm. Ayon sa anak ni Jenny Alvarado, January 1, 2025, nang huli nilang nakausap ang kanilang ina. Ibinalita nito sa kanila na maayos itong nakarating sa isang paupahang resort sa Cab area sa Al-Jarrah, Kuwait. Naroon ito kasama ang mga amo at 5 kapwa kasambahay para magbakasyon. Mula noon na hindi na nila ito nakontak. na nagsabi po siya na nandun na daw po siya sa destination nila. And nagsabi po ako na mag-iingat siya noon that time is wala na po siyang update no, nung January 1 po ng gabi. So nagantay po ako ng call niya and January 2 wala pa rin po. January 3, 2025, tuwang-tuwa ang anak ni Jenny na si Angel dahil sa wakas ay nakatanggap ito ng tawag mula sa account ng ina sa Kuwait. Subalit nagulat siya dahil imbis na ang ina, isang Kuwaiti national ang kanyang nakausap. Nagpakilala ito na employer ng kanyang ina at dito nga sinabi nito ang masakit na balita. Ayon sa employer ay wala na ang kanilang ina. Namatay ito matapos na masuffocate mula sa sinindihang faham o uling. Then January 3 is nag-ask na po yung amo, ay nagsabi na po ng amo niya na wala na raw po yung mama ko. Sa Kuwait, sa tuwing darating ang taglamig ay gumagamit ang mga tao doon ng mga heater na siyang nagsisilbing panlaban nila sa labis na ginaw. Subalit may mga lugar sa Kuwait na malayo sa syudad at mga establishments, katulad ng farm na pinuntahan nila Jenny. May mga pagkakataon na gumagamit sila ng mga generators sa lugar subalit hindi nila ito maaaring paandarin ng matagal. Kaya naman bilang pamalit ay gumagamit sila ng indoor na metal coal burner. Ginagamitan nila ito ng hindi ordinaryong uling, sa halip ay ginagamitan nila ito ng sikat at mamahaling uling na tinatawag nilang faham o manufactured na uling. Di katulad ng mga ordinaryong uling, ito ay compacted, hindi labis na mausok, minsan ay walang amoy at kuminsan naman ay scented o naglalabas ng mabangong amoy, depende sa inilagay na scents. Sa impormasyon na una nang nakarating sa pamilya, namatay si Jenny dahil na-suffocate ito ng sinindihan nilang faham sa isang metal indoor coal burner. Wala umanong ventilation sa silid at nadiskubre na lamang ng mga amo nito na wala na itong buhay pati na ang 2 Nepalese nitong kasama sa silid. Ang pamilya nila Jenny native ng Masbate, kung saan ito pinanganak noong 1979. Simple at payak lamang ang pamumuhay ng pamilya nila Jenny, kaya naman na makapagtapos ng high school ay agad na itong namasukan para makatulong sa kanyang pamilya. Nang umibig at maikasal ay sa Rizal na nanirahan sila Jenny kung saan na niya isinilang ang kanyang mga anak.
Dahil sa hirap ng buhay at sa lumalaking gastusin ng pamilya, ay ninais ni Jenny na matulungan ng kanyang asawa sa paghahanap buhay. Kaya naman nagpa siya ito na mag-apply at mag-ibang bansa. Noong una itutol dito ang kanyang asawa at mga anak, subalit buo na ang pasya nito na malaki ang maitutulong nito sa kanilang buhay kung aalis siya ng bansa. November 16, 2016, sa tulong ng Oriental Production and Promotions Incorporated at Fatima Nashi Salman, Officer for Recruitment of Domestic Manpower, ay nilisan ng malusog na si Jenny ang ating bansa. Siya ay nagtrabaho sa ilalim ng kanyang employer na si Mishari Mijbel Abdi Al-Suwaifan sa Al-Asima, Kuwait. Noong unang taon ni Jenny sa Kuwait ay wala naman itong masyadong naging problema, maliban na lang sa pag-a-adjust nito sa pagkain, oras ng trabaho at klema sa bansa na kanyang tinungo. Sa kabila ng labis na pangungulila sa kanyang mga anak ay tiniis iyon ni Jenny para sa kanilang magandang kinabukasan. Dumaan ang araw, buwan at taon. Nang matapos ang kanyang 2 taong kontrata, ay muling nirenew ni Jenny ang kanyang kontrata sa kanyang amo. Pagbalik ng Pilipinas ay muli siyang bumalik sa Kuwait sa ilalim ng Balik Manggagawa Program. Ginawa niya ito ng paulit-ulit hanggang sa umabot siya sa kanyang employer ng 9 na taon. Ilang mga katulong na rin ang kanyang nakasama sa trabaho. Ang iba ay kapwa niya Pilipina at ang iba naman ay mula sa ibang lahi. Sa 9 na taong pananatili sa Kuwait ay isa din siya sa mga nakabalita at naawa sa ilan ng mga Pinay na walang awang pinaslang sa bansang kanyang pinuntahan. Sa kabila nito ay nanatili si Jenny sa Kuwait. Sa matagal na panahon niyang pamamalagi doon ay nagawa niyang paglabanan ng pangungulila sa kanyang pamilya. Dahil sa palagi niya namang nakakausap ang mga ito sa video call. Sa pagtatrabaho niya sa Kuwait ay unti-unti ring nagbago ang takbo ng kanilang buhay. Kahit na papaano ay nagagawa niya ng maibigay ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Nagagawa na rin niyang tustusan ang pag-aaral ng kanyang mga anak. Ang isa sa kanila ay nasa kolehiyo na at kumukuha ng kursong nursing. Ayon sa mga anak ni Jenny, plano na nitong umuwi ng Pilipinas sa darating na February at hindi na muling aalis. Subalit hindi na nito nagawa ang kanyang plano na muling makasama ang pamilya dahil sa masakit nitong naging kamatayan. At natanggap namin na merong insidente ng pagkasawi ni OFW Jenny Sanchez Alvarado. Merong nagkaroon ng suffocation from coal burning. Ang sitwasyon yata noon ay malamig, winter. Sila'y kasama, may 2 siyang kasama, 2 Nepali na nakasama dun sa bahay. At sila'y to keep themselves warm. Nagkaroon ng burning ng coal. However, walang ventilation dun sa room. At sa pagkakaunawa namin, yung pagsunog ng coal, hindi siya, ang epekto niya hindi mo mararamdaman na type siya ng usok na hindi mo mararamdaman na nakakamatay pala. Hindi ire-reject ng pang-amoy sa pang-amoy. Hindi yung tipong gigising ka at papatayin mo siya kasi may pagkasakit o biglang karamdaman na biglaan na talagang madedepensahan mo ang sarili mo. Ngayon, ito, yung parang gradual at yun nga, nai-inhale mo na siya hanggang sa poisonous pala yung effect nun. Nang magtungo ang mga pulis sa lugar ay dinatnan na nila ang wala ng buhay na katawan ng mga biktima. Agad namang kumilos ang ating embahada at mga kinatawan sa Kuwait na tumulong para maiuwi ang katawan ni Jenny sa Pilipinas. January 10, 2025, ay luhaang sinalubong ng pamilya ang isang kahon na may nakatatak na pangalan ni Jenny Alvarado sa Ninoy Aquino International Airport Luggage Area. Kasama ang mga kinatawan ng DMW at NBI ay dinala nila ang katawan sa Bacoor, Cavite kung saan ito isa sa ilalim sa autopsy. Subalit ganun na lamang ang galit ng pamilya dahil nang buksan ng kahon ay hindi ang labi ng kanilang ina bumungad sa kanila kundi isang Nepali national.
Nagkamali ang iniuwing katawan na dumagdag pa sa hinagpis ng pamilya. Humingi naman ng tawad si Secretary Hans Leo Kakdak sa nangyari at inako nito ang responsibilidad. As it is, I take full responsibility dahil ako rin ang nagsabi na agaran ang pagpapauwi ni Jenny, which might have caused the mistake. But that said, we are also carefully studying legally the matter on whether there are liabilities involved with respect to the shipping of the human remains. Ganun pa man ay agad itong nakipag-ugnayan sa Kuwait para imbestigahan ang pangyayari. Ayon sa courier ng katawan, ay dinala sa kanila ang biktima na may nakalagay ng pangalan mula sa CID o Crime Investigation Department ng Kuwait. Wala din umanong kahit na sino ang pumunta sa kanila para kumpirmahin ang pagkakakilanlan. At dahil sa utos na madaliin ang pag-uwi sa katawan, ay agad nila itong biniyahe. Wrote us a letter stating that the body came to them from the Criminal Investigation Division of Kuwait with the tag, with the name of Jenny Alvarado. And when they received it, sabi nila, there was no way to identify, so they shipped it. Ganun pa man, ayon kay Secretary Kakdak, ay papaimbestigahan niya ng mabuti ang nasabing usapin. January 16, 2025, muli ay nagtungo ang pamilya Alvarado sa airport para salubungin ang kanilang ina. Sa pangalawang pagkakataon ay kinumpirma ng magkakapatid na ang katawan ay ang ina nila na si Jenny Alvarado. Nang makuha ang katawan ay agad na itong isinailalim sa autopsy ng National Bureau of Investigation sa pangunguna ni Dr. Simon Gasapo, ang NBI medical legal expert. Ayon sa report, base sa death certificate galing sa Kuwait, ang nakalagay na dahilan ng kamatayan ay suffocation at cardiac arrest. Gayunpaman, ayon kay Secretary Hans Leo Kakdak, ang katawan ni Jenny hindi isinailalim sa autopsy sa Kuwait. Bagay na ayon sa kanya ay mas maganda dahil sa natanggap nila ang katawan ng ating kababayan na intact at mas magiging madali ang gagawing autopsy ng mga tauhan ng NBI. Na-discovery namin ay hindi siya na-autopsy sa Kuwait. But on my part, pino-point out nga yun ng family sa akin kagabi. But I said yes, it can be unfortunate na hindi na-autopsy sa Kuwait. But on my part, okay lang. Kasi at least yung autopsy dito sa atin is an intact body, hindi ginalaw ni man. Ang problema ay sinangguni din ng pamilya sa tanggapan ni Senator Raffy Tulfo, na kilala dahil sa pagmamahal at pagmamalasakit nito sa mga OFW. Dahil dito ay agad na nagpasa ang senator ng resolution sa Senado para talakayin ang pangyayari. Sa ginanap na Senate hearing ay ilang mga nakakabahalang impormasyon ang isinawalat ng anak ni Jenny. Ayon kasi sa kanyang mga anak, noong 2023 ay minsan nang nabanggit ng kanilang ina ang ilan sa mga naging problema nito sa employer. Habang tumatagal ito ay nagbago din ang pakikitungo ng mga employer nito sa kanya. Last year, 2023, nagsabi na po yung mother ko na kinukulong po siya sa mismong bahay pag umaalis po yung amo niya. Actually po, ayaw po ng mama ko na lumabas po yung ganon kasi nanghihingi po yung amo niya ng privacy because yung yung amo niya pong babae is a teacher. So parang ayaw po ng amo niya babae na masira po yung pangalan niya. Yung mga pagkain niya po, like pinapagalitan na po siya pag sobrang dami na pong pagkain, ganun. Tapos po, yung amo niya na babae ng panganay ng amo niya is lagi po nagsusumbong doon sa nanay ng amo niya. Tapos lagi po siyang kinokontrata pag uuwi po ng Pinas. Like, sasabihin po na pag hindi ka bumalik dito, hindi ko ibibigay yung buong sahod mo. Nung nalaman po na namatay na po yung nanay namin, yung mga kaibigan niya po is kinokontak kami about dun po sa details ng amo niya. And then sinasabi daw po is yung amo niya ay hinihipuan din siya. Kasi yung nanay namin ay hindi po siya nagsasabi sa amin kasi ayaw niya na makita na kumbaga ayaw niyang iparamdam sa amin na nahihirapan siya dun. So, yung mga close friends niya po, dun niya po sinasabi yung nararamdaman niya doon. Kumbaga, naglilihim po yung nanay namin para hindi kami mag-alala. Tapos sa close friends niya, dun niya sinasabi. Ang mga
pahayag na ito ng anak ni Jenny ay isa sa mga naging basihan na malaki ang posibilidad na nagkaroon nga ng foul play sa pagkamatay ng Filipina. Nagtaka din ang pamilya dahil sa napansin nila na ang katawan ng Nepali na dumating dito sa ating bansa na nakapalitan sa katawan ng kanilang ina ay katakataka na tanggal ang mga kuko nito. Maraming pasa sa katawan lalo na sa liig. Ganon din ang nakita nilang kalagayan ng katawan ng kanilang ina. Kaya naman malakas ang kanilang kutob na may nangyaring foul play. Yung mga kuko niya tinanggal. Tapos doon sa video nakatali yung kamay niya, which is mayroon siyang mga parang mga dugo na mga buo-buo pa. Then yung leg niya po makikita mo na ano siya, violet talaga siya. Parang hindi mo ma-imagine kung sinakal ba, binugbog or what. Tapos sa mga paa meron din parang makikita mo yung mga sugat na bakat ng tali. Hindi po makapaniwala ako na yun po, suffocation po ang Nursing po yung pinag-aaralan ko. So, that's impossible po na hindi po yun pasa. Na blood vessels na-stuck sa tuhod. Yung tuhod niya po kasi sobrang itim na po ng pasa. So, sabi ko, that's impossible na walang nangyaring fall. Nagsumbong po siya sa akin na yung kaibigan niya pong Nepali is minamaltrato ng kapatid ng amo niya. Siya po is nilalak po siya sa loob ng bahay pag aalis po yung amo niya. Sa nasabing Senate hearing ay inilabas din ng NBI ang resulta ng ginawa nilang autopsy. Sa initial result, ayon sa kanila ay namatay si Jenny dahil sa intoxication at cardiac arrest. As to our initial findings upon opening the body, we assessed that there was redness in the trachea or the airway, and then there was hemorrhage petechiae present on both lungs with a bright red color, which is not usually what you see in a healthy or ordinary lungs. And then our toxicology results came out just this morning, indicating that the deceased, there was carbon monoxide present on the blood of the deceased. It should go as asphyxia due to inhalation of respirable gases, specifically carbon monoxide, sir. Ganun pa man, kahit na ito ang naging resulta ng autopsy, ayon kay Secretary Hans Leo Kakdak, ay naghahanda na ang kinatawan natin sa Kuwait para sa pagsasampa ng kasong negligence o kapabayaan sa mga employer ni Jenny. Matapos ang isinagawang autopsy, ang katawan ay iniuwi na ng pamilya sa kanilang tahanan sa Rodriguez, Rizal, kung saan ito kasalukuyang nakaburol. Hanggang sa huli, para sa kanyang mga anak, ay walang katumbas ang pinakitang pagmamahal sa kanila ng kanilang ina. Kaya naman hindi sila titigil hanggat hindi nalalaman ang tunay na nangyari. Sana hustisya talaga at hindi lang magiging kwento to na porket nalibing na tapos na, hindi po. Sana patunayan yung lahat ng mga pinangako nyo sa amin. Ang kanila namang ama ay kasalukuyang nakakonfine sa East Avenue Medical Center sa Quezon City matapos na ma-stroke na mabalataan ang nangyari sa kanyang kabiyak. Iminungkahi naman ni Senator Raffy Tulfo ang muling pagsasailalim sa bansang Kuwait sa deployment ban para sa mga kababayan nating unang beses pa lamang na magtutungo doon. Samantalang patuloy naman umano nilang papayagan ang pananatili ng iba pang Filipino workers na naroon na at gusto pang bumalik sa nasabing bansa. Sana po ay nagustuhan nyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag nyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.